Katagaan ng Buhay, Oktubre 2024. Ang sinumang nais maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod, at ang sinumang nais maging una sa inyo ay kailangang maging alipin ng lahat. Sa ikatlong pagkakataon, inihahanda ni Jesus habang patungong Jerusalem ang kanyang mga alagad sa kanyang masalimuot na pagpapakasakit at kamatayan, ngunit hindi ito makuhang maunawaan ng kanyang mga alagad. Sa katunayan, sumiklab ang tunggalian sa mga apostol. Hiniling nila Santiago at Juan ang mga matataas na posisyon sa kanyang kaluwalhatian. Nagalit at nagreklamo ang ibang mga alagad at ang grupo'y nahati. Kaya't matiyagang tinawag silang lahat ni Jesus at minsan pa'y ipinahayag ang bago at nakagigimbal sa kanyang mensahe. Ang sinumang nais maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod, at ang sinumang nais maging una sa inyo ay kailangang maging alipin ng lahat. Sa pangungusap na ito ng mabuting balita ayon kay Marcos, unti-unting nabubuo ang larawan ng lingkod alipin. Ginagabayan tayo ni Jesus mula sa simpleng pagiging bukas at handang maglingkod sa mga munting grupong nakakapanatag ng loob, patungo sa isang ganap na pagbibigay ng sarili sa lahat na walang pinipili. Ito'y isang panukalang lubos na naiiba at salungat sa agos ng mundo. Kung ikukumpara sa pagkaunawa ng tao sa mga may kapangyarihan at sa pamahalaan na maaaring nakaakit sa mga apostol at nakakaimpluwensya rin sa atin. Ito kaya ang sikreto ng makakristyanong pagmamahal? Ang paglilingkod ay isang salitang hindi masyadong binibigyang diin nating mga Kristiyano. Maaaring sa tingin natin ito'y lumat di na napapanahon at di nararapat sa pagdignidad ng tao na nagbibigay at tumatanggap. Subalit, narito ang kabuuan ng mabuting balita dahil ito'y pagmamahal. At ang pagmamahal ay nangangahulugang paglilingkod. Hindi naparito si Jesus upang mag-utos, kundi upang maglingkod. Ang maglingkod sa isa't isa'y pagiging Kristiyano, at sino mang nagsasagawa nito at kaya itong gawin ng lahat, nagawa na niya ang lahat. At hindi ito isang bagay na nananatiling nag-iisa, bagkus kumakalat sa lahat ng dako, dahil ito ang tunay na diwa ng buhay Kristiyano. Ang sinumang nais maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod, at ang sinumang nais maging una sa inyo ay kailangang maging alipin ng lahat. Ang pakikipagtagpo natin kay Jesus sa kanyang salita ay nagbubukas ng ating mga mata, tulad ng nangyari sa bulag na si Bartimeo, na matatagpuan natin sa mga sumusunod na taludtod. Pinapalaya tayo sa kakitiran ng ating pagtingin at ipinapahintulot na pagmasdan natin ang abot tanaw ng Diyos ng kanyang plano para sa isang bagong langit at bagong lupa. Ang Panginoong Jesus ay naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, at sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, sumalungat siya sa makitid na pagtingin ng mga nasa pamahalaan at kahit ng mga nasa mundo ng relihiyon sa tungkulin ng paglilingkod, na kadalas ay inilalaan sa mga taong itinuturing na mas mababa ang antas sa lipunan. Sa makatuwid, ang paglilingkod ng Kristiyano ay upang tularan ang halimbawa ni Jesus upang matuto sa kanya ng isang bagong estilo ng pakikisalamuha, ang pagiging kapwa sa bawat tao sa anumang kalagayan nito, sa lipunan o sa anumang kultura.
Gaya ng iminumungkahi ni Giovanni Anciani, isang Methodist na pastor sa simbahang Waldensian, sa pamamagitan ng pagtugon ng ating pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon na siyang lingkod ng nakararami, inihiling sa atin ang salita ng Diyos na kumilos sa gitna ng lahat ng mga pagkakasalungat sa ating mundo at bilang mga tagataguyod ng kapayapaan at katarungan, bilang mga tagapagtayo ng mga tulay para sa muling pagkakasundo ng mga tao. Ganito nabuhay si Igino Giordani, isang manunulat, mamamahayag, politiko at pamilyadong tao noong panahon ng diktadura sa Italia. Upang ipahayag ang kanyang karanasan, isinulat niya, "Sa pinakamarangal at makakristiyano nitong kahulugan, ang politika ay lingkod at hindi dapat maghari-harian. Hindi ito dapat mang-abuso, mangibabaw sa lahat o maging mapagmataas. Narito ang tungkulin at dignidad nito, maging isang serbisyo sa lipunan, pagmamahal na kumikilos, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sariling bayan." Sa pagpapatotoo ng kanyang buhay, nagmumungkahi si Jesus sa isang mulat at malayang pagdedesisyon. Hindi na namumuhay na sarado sa sarili at sa sariling interes, ngunit namumuhay sa kapwa, sa mga nadarama nito, na dinadala ang kanyang mga pasanin at nakikibahagi sa kanyang kagalakan. Lahat tayo'y may munti o malaking responsibilidad at kapangyarihan sa politika at sa lipunan, gayon din sa pamilya, sa paaralan at sa komunidad ng mga mananampalataya. Samantalahin natin ang ating mataas na posisyon upang ilaan ang sarili sa pagseserbisyo para sa kapakanan ng lahat, na bumubuo ng mga ugnayang makatarungan at nagmamalasakit sa iba.